para sa isang performer na ginamit ng administrasyon sa kampanya. Pagkatapos nakalagay doon kung magkano yung mga binibigay, actually tinanong ko si Paldong Congressman Chang, Paldo. totoo ba na binayaran mo si Andrew E. ng ganito? Yes, sabi niya. Nanakaw kasi mukhang ginamit kang to para sa maanumalyang rason. At ikalawa, planuhin na natin ang mabuti. Anong sabi ni Erice? Ni Senator Lacson. Hindi mo malaman kung anong direksyon. Ginagalang ko po si Senator Lacson. Pero Walang nakita ko po direksyon. ngayon, parang walang direksyon yung kanyang pag-iimbestiga. Siya mismo, pinangalanan na si Executive Secretary Lucas Bersamin at ang pamangkin ko, si Yusek Adrian Bersamin na tumanggap ng 8 bilyon mula kay Engineer Bernardo. Pero hindi niya po inimbestigahan, hindi niya pinatawag at ngayon lamang nabasa ko na wala siyang balak ipatawag ang mga Bersamin. Bakit po? Bakit pagka mga kontraktor pinapakulong? Bakit pagka yung mga maliliit na engineers pinapakulong? Nakakasuhan ng mabilis. Pero bakit pag lumalapit na sa doorstep ng Malacanang? Bakit pagka mga kabinete na? Wala na. Umiiwas na sa investigasyon. So nasaan doon yung sinseridad na gusto ng Pangulo na solbahan yung korupsyon? Kasi malapit na yun eh. Bagman, pinangalanan. Dalawa nga actually, Jojo Cadiz yung dati. Tapos ngayon, eto na, napangalanan, Bagman ni Marcos Jr. Nagdala mismo doon sa, kausap pa mismo ni Marcos Jr. sa chat. Oh, bakit hindi yan ang imbestigahan? In fact, itong si Vice Ganda, sabi niya noon sa trillion peso march noon, naniniwala siya kay Bongbong Marcos na kaya niyang isolve yung corruption. Bakit parang tila baga iba na yung ihip ng hangin ngayon? The hearings. No! We need more. We don't just want more, we need more. We deserve more. Pero kumbinsido ako sa isang bagay na pinaglololoko nila tayo. Ginugulo nila ang isipan nating lahat. Kumbinsido ako sa katotohanan na hindi naman nila sinasabi ang totoo. Nililito lang nila tayo, pinapagod nila tayo para sumuko na tayo sa kaiisip tungkol sa bagay na yan at bitawan natin. At bumalik tayo sa, bahala na kayo, wala na kami ulit pakialam, nakakapagod kayo. Hindi Di ba paniwalang-paniwala kayo? Naniniwala kayo, naniniwala ako. O ngayon, o ano na, nabudol ka din. Ibudol naman talaga yan. Hindi ba? Hindi ba, Erice? The president is the most powerful man in the country. Siya nagsimula nito. Bakit di niya matapos? ICI, ano nangyari? Si Senator Lacson sa Blue Ribbon Committee, nagsalita siya na Naghatid ako ng pera as kickback, but not to the president, but to Yusek Olaivar. And sabi niya, ang pag-alam niya, kasama si Yusek Adrian Bersamin. May mga tao sa Malacanang, not the president, not authorized by the president, who misrepresented him. I will name some of them. Undersecretary Adrian Bersamin. He name-dropped the president. Pagkatapos nung sabihin niya, hindi niya na pinatawag. Bakit pag dumadating na sa mga kabinete, pag dumadating na sa Malacanang, nahihinto na yung investigation? Pinagmadali kami. Sabi ng presidente, ipaprioritize niya Independent People's Commission to investigate infrastructure. Ngayon, wala, nakabinbin. It seems that the president doesn't want to know the truth. Mismo na si Bersamin ang naglabas ng kanilang message, chat. Bakit hindi ninyo ipatawag? Bakit hindi imbestigahan? Ang nakapagtataka, natapos na yung impeachment, pinatay na nila yung impeachment. Saka lumalabas na meron palang conversation itong si Marcos Jr. directly kay Bersamin na pinangalanan ni Panfilo Lacson. Oh, ano nangyari? Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson, bakit tahimik ka na ngayon? Not to mention, ginamit nila kickback nung panahon ng kampanya ni Mga kapartido, di ba? So, may napunta kay Andrew E. 68 million talent fee. At yan ay dumaan lahat kay Congressman Toby Chanco. Ang ginawa ko, pinunta ko si Kong Toby. Dahil kaibigan ko naman niya. Tinanong ko siya, totoo ba yan? Sabi niya, totoo.
Alam nyo, isa lang kasi ang goal nila dito. Isa lang yung ibig sabihin kung bakit nangyayari lahat ng ito, kung pangyayari na ito sa panahon ngayon. Kung bakit nandyan na sa harapan natin yung ebidensya pero wala pa rin nangyayaring hustisya or hindi kinukulong yung totoong dapat ikulong. Biruin ninyo itong si Bong Revilla, salita lang ni Yusek Bernardo, abay, may warrant of arrest na. Pero ito may ebidensya na wala pang nangyayari sa kanila. So, isa lang yung malinaw dito kung bakit. Kasama ko sa Dilawan. They are so afraid of a Sara presidency that they would sacrifice the truth. Sacrifice the truth. They are so afraid of a Sara presidency that they would want to sacrifice the truth. Ano ibig sabihin nun? Kasi pag lumabas yung truth, magiging presidente si VP Sara Duterte. Yun ang truth. In fact, inutil ang gobyernong ito. Lagi nilang sinasabi, corrupt si Sara, ma-impeach dapat si Sara kasi loose tie si Sara, confidential funds. Pero tignan ninyo naman itong balitang ito. Atong ang not found in 10 weeks raid last week. Sabi ng DILG. Confidential funds, intelligence funds, saan napupunta? Bakit hindi nyo gamitin yung pondo ng presidente? 4 billion. Ngayon 10 billion. May intelligence funds din ng DILG. Saan napupunta? Sa bulsa ba ninyo? Bakit hindi nyo magamit? Bakit hindi kayo effective na hanapin? In fact, hanggang ngayon, hindi nyo mahanap si DG Bantag. Hindi nyo mapinpoint kung saan si Zaldico. Kasi ang sabi ng DOJ or sabi ni John B. Cremulya, nasa DFA na raw yan. Anong pinaggagawa ng intelligence funds ninyo? Sa bulsa ninyo? Ito namang si Bam Aquino at Risa Ontiveros. Epal. Like sabi ni Bam Aquino, ayan na, EJK cases should be tried in Philippine courts. Ha? Bakit ngayon lang yan? Ano to, kaplastikan? O sinasabi lang ninyo kunwari para hindi kayo, para kunwari sabihin nila, concerned din naman sila sa kanilang mga kapwang senador or sa ating kapwang Pilipino. Pero lumalabas dito ang kanilang kaplastikan kasi sila yung tagasigaw ng EJK, human rights, tapos nung meron nang inilabas yung ICC, akala mo kung sino silang mga santo, kagaya nito. Siyempre, mahirap, even masakit na proseso para sa Senate. Wow, masakit pero daw. kailangan namin harapin as an institution at the proper time. What can the Senate do, ma'am, in case bigla maglabas ng arrest warrant? Can you seek help from the Senate? I think that particular issue ni raise na dati in relation sa isa sa kanila. And I would stand by what sinabi ni Senate President Tito Soto noon na by tradition, while the Senate is in session, walang miyembro ang inaaresto sa loob. So pwede silang mag-stay. Alam mo, I have a feeling na kahit ganito sila magsalita na akala mo nakikisimpatya sila. I have a feeling na hindi talaga yun. Kumbaga kunwari lang sila na ganun ang ipapalabas nila para mag-attend si Senator Bato, para hindi magtago si Senator Bongo. Pero I really have this feeling kasi alam ko naman ito very yung revenge ba? Kasi nung panahon, 'di ba, yung si Laila de Lima, Trillanes, na-aresto naman yan sa loob ng Senado So sabi lang nila yan na hindi ganito. Yung kay PRRD nangyari So hindi malayong mangyari na kahit sinasabi nila by tradition, kaya nilang i-break. Yung tradition na yung law nga kaya nilang i-bend. So talaga hindi ako naniniwala sa lumalabas ng bibig ng mga to. Bam Aquino, Risa Ontiveros, PH should be tried in court. Ha? Ngayon lang sinasabi yan? Kasi alam niyo sa totoo lang, isa lang talaga ang legasiya ng administrasyong ito. On the third year, sasabihin ko, isang legacy, budol.
Huh? Binudol tayo sa unity, binudol tayo sa continuity, binudol tayo sa infra fund, no? Walang build better more, budol ng budol. Saan nakakita ng governance na budol? Build better more. Unang-una, walang binild. Pangalawa, walang mas better kasi walang nang binild eh. Pangatlo, walang more kasi walang build. Walang better kasi walang build. So, walang more kasi wala naman talaga yung dalawang B. So, B, asaka B, asaka M, wala lahat yan. Zero. Kaya nga negative yung kanyang ratings eh. Tapos sasabihin ni John Vic Remulla, tatakbo lang ako pag ako ay itinas ang kamay. Sabi tuloy ng media, paano ka tatakbo with that negative ratings? Hindi nakasagot si John Vic. Siyempre, yung presidente ngayon, alam mo yung brand niya ngayon, puppet. Alam mo, ito talaga si Bonggit. Alam niyo ako, wala naman akong problema from the start eh. Nung nanalo siya, sabi ko, good luck. Sana naman maging successful ka. Wala talagang magawang tama itong taong ito. Dahil napaligiran siya ng mga pinapapit lang siya. At do not underestimate him, ha? Kung may gusto siyang gawin niya rin. Kagaya ng 100 billion na insertion na yan. May kickback siya ng 25 billion. Tama. Kaya po ang sinasabi ko, dito nyo nalitisin yan. Pwede naman magsabi si Bongbong na, hindi na. Nakuha nyo na si former President Duterte. Tama na, dito na namin nililitis to. Pwede naman eh. Kaya lang, gusto niya talaga, ubusin niya lahat ng support ni mga Duterte, ubusin niya sa politika at lahat ng mga supporters, ubusin niya para unopposed sila sa 2028. Lalo naman nagagalit ang mga tao. Opo. May kahit siguro kalabaw ang kalaban niya ni Martin Romualdez sa 2028, mananalo pa yung kalabaw ko eh. Yung sinasabi ni Atty. Guanzon na unopposed sila. Yung Marcos sila, wala yun. Walang sila. Dahil ang meron, yung kasama niya ngayon. Uulitin ko ang senaryong mangyayari. Patay na yung impeachment ni Marcos Jr. ngayon. Ang merong buhay ngayon, yung impeachment ni VP Sara. For the duration of 2026. Kailangan nilang matupad na ma-impeach si VP Sara. Pero kailangan nilang isakto yan pagdating na ng 2027. Mga first months ng 2027. Kung kailan pwede nang mag-file ulit ng impeachment kay Marcos Jr. Sakto pagdating niyan na impeach na si VP Sara, filean naman nila ng impeachment si Marcos Jr. Pag na-file na natanggal na si VP. Pag na-filean na si Marcos Jr. ng impeachment, matatanggal si Marcos Jr., ano mangyayari dahil wala na yung Vice President? Umangat na yung si Tito Soto as Vice President. Malamang, ewan ko anong mangyayari. Pero ganun ang mangyayari. Tanggalin muna si VP. Tapos susunod na tanggalin si Marcos Jr. Ipapalit nila si Tito Soto. Ganun ang mangyayari dyan. So yung sinasabing sila, walang mangyayaring sila kasi once naging presidente na yung another puppet ng Dilawan o ng US o ng West na si Tito Soto, magiging hawak na nila ang makinarya. In short, hawak na nila ang COMELEC. So kahit tatakbo pa ang any of the Dutertes by 2028, hindi sila makakapasok kasi hawak na nila yung makinarya. Ngayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Happy Lunar New Year to our Filipino-Chinese communities around the world. Sinyin Kuai Liv. As we welcome the year of the fire horse, let us embrace this beginning with courage. This is a year of high energy and bold action, offering big rewards for those with the courage to take them.
Now is the time to ignite the spirit of bayanihan and charge forward into a new year of possibilities. Together, let us strive for growth. May this year bring abundance, good health, and peace to every home. Magkaisa tayong itaguyod ang isang mas maunlad at masaganang Pilipinas para sa lahat. Gong Xi Fa Cai. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Kung si Fachay, galing nga. Sabi nila, si VP daw, binabasa daw yung kanyang sinasabi or speech. Alam nyo, sa totoo lang, halos lahat ng leaders binabasa. Alam nyo yung pinagkaiba kay Marcos Jr.? Si Marcos Jr., binabasa na nga lang, mali-mali pa. Nagkaka-mispronounce, pati tuloy ako nahawa, nagkaka-mispronounce pa siya. Like yung pinost kamakailan lang, ano yun? Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Di ba binabasa pa nga lang partida. Pero dalhin mo si VP Sara sa nang tawag nito sa engagement, speaking engagement na walang kodigo. Dalhin mo siya sa mga press con interviews, impromptu, galing sa kanyang bibig, galing sa kanyang isipan, puso. Hindi yan uutal-utal. Partida. Pero pag si BBM, ang dinala mo sa mga ganyang engagement, kaya nga laging wala si debate yan Kaya nga sa interview, hanggang isa o dalawang question lang yan, mag-walk out na yan. Kasi pag hindi niya nagustuhan yung tanong, uutal na yan at wala nang may sagot, matutulala. Pero si VP, no holds bar. Lahat ng tanong mo, sasagutin niya, even nakakapikon. Hindi yan mag-walk out para sa'yo. Gusto pa niya, tanungin mo pa siya ng tanungin. Eto nga, nakakatawa, no? Yung ginagawa ng mga dilawan ngayon, parang they are trying to rewrite history. Yan yung binabato nila sa Marcos family dati, na ang Marcos daw ay they're trying to rewrite history with pinapaganda yung golden age daw, yung Marcos regime, martial law. Pero on the other hand, sila din naman ginagawa nila, nire-revise nila yung katotohanan. Kagaya nito, ang post ng itong Jesus Falsis na ito. Sabi niya, sinuka daw ni Sara si BBM? Question mark. More like, sinuka ni BBM si Sara. Hindi kasi kinaya ni BBM na may VP na gustong maging DND Secretary at nagpaplanong maging Pangulo. Kaya kaming mga kakampings, hindi kami kain suka kundi linis suka sa dumi ng Unitae. Isa-isahin natin. Sabi niya, more likely sinuka daw ni BBM si Sara. Kasi hindi kinaya ni BBM na may VP na gustong maging DND Secretary at nagpaplanong maging Pangulo. Unang-una, nung sinabi ni VP, hiling lang naman yon na kung siya ay DND ang gusto niya. Pero hindi binigay ni BBM. Nung hindi binigay ni BBM, tumalikod ba si VP? Hindi. Binigay ni BBM ang DepEd. Nagtrabaho pa rin siya under the banner of DepEd. Hindi siya nagtampo, hindi sumama ang kanyang loob. Nagtrabaho pa siya ng about 2 years bago siya nag-resign. So, makikita mo ba doon yung self-interest? Wala. Kasi kung talagang gusto niya ng DND at hindi binigay, hindi siya tatanggap ng kahit ano. Yun yung plain and simple na logic doon. Yung iba nga dyan, pag hindi binigay yung kagustuhan nilang pwesto, ayaw Kagaya si Prof. Clarita Carlos. Binibigay sa kanya yung, ewan kung DNR ba yun, ayaw niya. Gusto niya something like about DND. So yun, binigay sa kanya. Ay, hindi pala DND yun. National Security Council, binigay sa kanya. Pero ito si VP, nung hindi binigay, walang problema. Pangalawa, sabi niya, nagpaplanong maging Pangulo. Ha? Kung nagpaplanong maging Pangulo, kung attached siya, kung gusto niya maging Pangulo, 2022 pa lang. 2021 filing of election, dapat nag-file na siya ng presidency. Pero anong ginawa? Ayaw niya. Nag-retain siya, nag-file siya ng candidacy as mayor sa Davao. Anong ginawa ng magkapatid? Pinuntahan nila, dinayon nila sa Davao, pinilit nila na mag-vice president under kay Marcos Jr. Alam nyo kung hindi nag-vice president under kay Marcos Jr. itong si VP Sara? Ang naging presidente sa ngayon ay si Leni Robredo.
Kasi wala talagang force, walang botante si Marcos Jr. kundi yung base na vote niya noong lang 2016. Yun lang yun. Yung si Lenny, syempre, dumami sila. So yun ang tatandaan ninyo mga dilawan kayo. Hindi nyo naisip yun Sabi pa niya, kaya kaming mga kakambis hindi kami kain suka. Kain suka kayo. Kasi sabi nyo never again. Ngayon together again. Asan yung linis suka dito? Isinuka ninyo, lininis niyo yung suka ninyo na ipinasok ninyo. Yung suka, sinuka ninyo, lininisan nyo yung suka ninyo. Ngayon, sinuka ninyo, ngayon kakainin ninyo. So, tama ka, linis suka. Yung suka na sinuka ninyo, na kinain ninyo, nilinisan ninyo kasi wala na yung suka doon sa floor. Kasi kinain na ninyo, kaya malinis na yung floor. Kinain ninyo, linis, suka. Tama ka dyan. Nakakatawa. Strongest contender daw itong si Risa Hontiveros. As of today, siya talaga ang pinakamalakas na kandidato sa 2028. Hindi ko alam kung sino ang nagsabi nito pero isa itong kalokohan. Noong 2022, ilan yung votes niya? 15 million. Rank 11 siya. Tinalo pa nga siya ni Mark Villar na 19 million. Tinalo pa siya ni Loren Legarda na 24 million. Tapos strongest contender? Baka nga pati ito hindi mo matalo Local pa lang yan. Baka itong si Baste hindi mo matalo. Bakit? Ginawa niyang rank 1 ang Davao City. Tingnan ninyo as of today. Ayan. Davao City, rank 1 best city to visit in the Philippines based on the World Trade Index report with a ratio of 75.48%. Pumapangalawa dito, Makati City. Pangatlo, Puerto Princesa. Pang-apat, Dumaguete. Pang-lima, Baguio City. Pang-anim, Cebu. Pang-pito, Iloilo. Pang-walo, Manila. Yorme? What happened? Pang-9, Legazpi City. Pang-10, Lapu-Lapu City. Rank 1, Davao City. Tapos sabi ninyo, contender si Risa Hontiveros. In fact, tingnan ninyo dito na tayo sa era or panahon na kailangan nating maging matalino, maingat sa ating mga galaw. Na kailangan natin mamili. Kung hindi man mamili, umayos. Kasi mas maganda na maging kaibigan tayo or magandang relasyon natin sa ating kapitbahay. Diba? Ganon din naman sa lugar natin, mas magandang kaibigan ng kapitbahay natin kasi anytime na kailangan natin ng tulong, andyan lang sila. Yung pagkalayo-layo, yung Amerika na pinapanigan ni Marcos Jr. ngayon, meron ba tayong napapala? Meron tayong EDCA bases na dinagdagan niya? Meron tayong mga bagyo na dumating? Nakatulong ba sila? Wala. Hindi natin na yung tension sa South China Sea, anong itinulong nila? Wala. Pero yung kapitbahay natin, anytime na kailangan natin, bridges, roads, or anything, pandemic, andyan sila. In fact, itong recent na video na pinakita nila, robotics, panoorin natin, bagamat entertainment pa ngayon, robotic show pa ngayon, later on, magiging transition nito, from robotic show to robotics warfare. Kasi makikita ninyo, detalyado ang kanilang galaw, as in, parang galaw ng tao. Kung kaya nilang mag-tumbling, kaya nilang mag-somersault, kaya nilang mag-tsako, kaya nilang mag-bend, as in galaw ng mga tao, mag-tumbling ng napakataas, pwedeng-pwede itong gamitin nila in the future na maging sundalo nila. At kung sundalo nila ay robots at ang kalaban nila ay tao, sino mananalo doon? Ang tao pag namatay. Di ba? Walang casualty pag sa robots. Kasi robots lang yun, masisira lang yun. Pwede pa silang mag-produce ng another robot army. Pero ang tao pag namatay, wala na. Grabe.
breakdance. Naku. Naku. Grabe yan. Hups! Meron kayong ganun? Tanungin natin yung Amerika. Meron bang ganun ng Amerika? Wala. Just last year, merong inilabas ang China. First ever in the world, sea drone. Drone na pwede sa ilalim, drone na pwedeng lumipad. From ilalim, palabas, sa surface, lilipad. Wala pang ganun ang US. Ngayon, ito na naman. Robot na kaya nilang ala Shaolin. Espada pa lang hawak nila ngayon, but later on, baril ang hawak nila. At yan ang igigera nila sa mga kumakalaban sa kanila. Yan ang tanungin natin. Kaya dapat maging wise tayo. Kung hindi tayo maging wise, kasama tayo sa magiging casualty ng war ng China at ng Amerika. Kaya isip-isip din kayo, huwag kayong parang China. Gamit nyo naman lahat China. Hindi nyo kayang mabuhay na wala ang China. Pero kayo, ipokrito, kala nyo kung makakundi na kayo sa China, kala nyo naman, where are we? Are we progressive country? Kaya ba na lang nating mabuhay ng wala ang ibang bansa? Anong napapala nyo sa US? Wala. In fact, ito ang realidad. Of course you're in a Chinese time of your life. You don't have a choice. Your country is collapsing. Is your Chineseness and that squatting and chopsticks, or are you ready to examine what you've been taught? The US will inevitably move against China, and when it happens, they will make China the instigator. And there's a reason for this. First, China proves that there is an alternative to Western neoliberalism and hypercapitalism. Second, it proves that the system can not only rival the global hegemon, but surpass it. So the US pours billions into anti-China propaganda and spends even more encircling China with military bases and then telling you the Chinese Communist Party is evil and it is oppressive. Yes, the CCP is aggressive and expansionist. The CCP conducts mass surveillance. The CCP oppresses the marginalized and kills its own civilians, things that could never happen in the West. Never mind that China has lifted 800 million people out of poverty, that the majority of China's current power capacity comes from renewable energy, that China's medical system provides universal coverage, that it is among the safest countries in the world, and 90% of Chinese people own their own homes. Yes, we're the oppressed ones, and we need your saving soon. We are approaching a world order where the West can't weaponize the dollar and the US military, moral posturing and the English language. Even worse, that there is a world without the West. Vibrant economies and continents that don't need the declining European market and politically volatile United States. That business can be conducted amongst each other without the permission or participation of former empires. That their incessant lecturing is irrelevant and annoying. And while the West descends into civil chaos, with all the hallmarks of a sinking ship, the rise of populism, identity politics, unmanageable inflation and cost of living crises, they will point their finger at everyone else. And of course, there goes another $11 billion military package to Taiwan. And of course, we need to confront Chinese expansion in the South China Sea. Why the fuck is the US in the South China Sea? So when the US inevitably moves against China, remember then that you were in a Chinese time of your life. We need a comprehensive strategy just like we had to defeat the Soviet Union.